Sino po sa inyo ang nag-almusal kaninang umaga ng kape at mainit na pandesal? O baka naman po, tinapay ang paborito ninyong merienda o kasama sa agahan, sa tanghalian, o maging sa hapunan? Hindi ba't napakasarap at napakasimple nito? Pero nagtanong na ba po kayo sa inyong sarili, ang pandesal, at ang iba pang tinapay na kinakain ko araw-araw, ay talaga nga bang nakabubuti para sa aking kalusugan, lalo na sa edad ko ngayon? Marahil po, may ilan na sa inyo ang nakadarama ng biglang pagbigat ng tiyan, o di kaya ay hirap na sa pagkontrol ng inyong blood sugar. Mayroon ding ilan na nakakaramdam na ng pananakit ng kasukasuan. Kung kayo po ay nakakaramdam ng mga ito, manatili po kayo hanggang sa huli dahil baka po ang solusyon ay nasa simpleng tinapay na kinakain nyo araw-araw. Dito sa video na ito, ibubunyag natin ang 3 lihim o katotohanan tungkol sa araw-araw na tinapay, bakit ito ay nagdudulot ng problema sa kalusugan pagtanda, at syempre po, bibigyan ko kayo ng mga alternatibo na madali at abot kaya sa Pilipinas. Handa na po ba kayong matuto? Simulan na po natin. At bago po tayo magpatuloy, kung ngayon pa lang po kayo napadpad sa ating channel, ang Maalam na Pagtanda, ay mangyaring mag-subscribe na po kayo at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga susunod pang mahalagang payo. Maaari nyo rin pong i-share ang video na ito sa inyong mga kaibigan o sa mga mahal sa buhay. Ang pagmamalasakit po sa ating mga mahal sa buhay ay nagsisimula sa pagbabahagi ng kaalaman. At syempre po, para mas makilala pa natin ang isa't isa, i-comment naman po ninyo sa ibaba kung taga-saan po kayo nanonood, saang bayan man po sa Pilipinas, o saang panig ng mundo. Nais po naming marinig mula sa inyo. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Ngayon po, dumako na tayo sa pinakasentro ng ating talakayan. Hindi na po bago sa atin ang mga payo na eat healthy. Pero sa dami ng impormasyon ngayon, napakahalaga na piliin natin ang payo na maaasahan. Isipin po ninyo, kung ang kinakain natin araw-araw ay isa na palang dahilan ng ating sakit, hindi ba po't napakasakit isipin yon? Kaya po, ang ating pag-uusapan ngayon ay hindi tungkol sa pag-iwas, kundi tungkol sa pagiging maalam sa pagpili. Marami po sa ating mga doktor at nutrisyonista ang nagpapayo na maging maingat sa mga pagkaing nagpapataas ng asukal sa dugo at may mataas na sodium, lalo na po kung tayo ay nasa edad na. At nakakagulat po na ang tinapay ay kabilang sa listahang ito. Sa video na ito, pag-usapan natin ang 3 pangunahing dahilan kung bakit maaaring hindi na angkop ang araw-araw na tinapay para sa inyong kalusugan. Handa na po kayong malaman? Simulan na po natin. Unang dahilan, ang mabilis na pagtaas ng asukal, ang kaaway ng pandemic ng mga senior. Ang unang at marahil pinakamahalagang dahilan ay ang epekto ng tinapay, lalo na ang puting tinapay, sa inyong blood sugar. Pamilyar po ba kayo sa mga salitang diabetes at high blood? Sa ngayon, marami po sa ating mga senior ang mayroon nito. Ang puting tinapay po ay gawa sa pinong harina. Sa proseso ng paggawa nito, tinatanggal po ang karamihan sa fiber at sustansya. Kaya po, kapag kinain nyo ito, mabilis po itong tinutunaw ng inyong katawan at agad na nagiging asukal. Ang resulta, biglang pagtaas ng inyong blood sugar. Isipin po ninyo, para itong isang matarik na bundok, biglang akyat ang inyong asukal, at pagkatapos ay bigla rin itong babagsak. Ang paulit-ulit na pag-akyat at pagbaba na ito ay labis na nagpapagod sa inyong pancreas, ang organ na gumagawa ng insulin. Sa katagalan, maaari itong humantong sa diabetes. Kung may diabetes na po kayo, lalo lang po nitong magpapahirap sa pagkontrol ng inyong kondisyon. Kaya, ano po ang ibig sabihin nito sa inyo? Kung napapansin nyo na mas madali kayong magutom pagkatapos kumain ng tinapay, o kung nag-aalala kayo sa inyong blood sugar, isa po itong senyales. Ang solusyon, hindi po ibig sabihin ay lubusan ng iwasan ang tinapay. Sa halip, subukan po ninyong lumipat sa mga whole grain o whole wheat na tinapay. Ito po ay may mas maraming fiber, kaya hindi mabilis magpataas ng blood sugar. Kung hindi po madali ang whole wheat sa inyong lugar, subukan po ninyo ang iba pang pagkain Pinoy na masustansya at mayaman sa fiber para sa almusal, tulad ng kamote, saging na saba, o kaya ay lugaw. Ang simpleng paglipat na ito ay malaki ang maitutulong sa pagiging maayos ng inyong blood sugar. Ikalawang dahilan, ang walang laman na lakas at ang pagbigat ng timbang. Ang ikalawang dahilan ay may kinalaman sa sustansya. Bagamat ang tinapay ay nagbibigay ng lakas, ang puting tinapay ay kadalasang tinatawag na walang lamang lakas.
Ito po ay dahil sa proseso ng paggawa, kung saan tinatanggal ang mga bahagi ng butil na mayaman sa bitamina, mineral, at fiber. Ano po ang ibig sabihin nito para sa inyong katawan? Ang kinakain po ninyong tinapay ay nagbibigay lang ng gasolina sa inyong katawan, pero hindi po nito na ibibigay ang mga mahahalagang sustansya na kailangan ng inyong katawan para manatiling malusog, lalo na tayo ay tumatanda. Sa edad po natin, mas mahalaga ang bawat lakas o kalori na ating kinakain. Kung ang kinakain po natin ay kulang sa sustansya, maaari itong magresulta sa kakulangan sa nutrisyon o di kaya'y pagbigat ng timbang dahil sa dami ng carbohydrates. Ang labis na timbang po ay nagpapataas ng panganib sa mga sakit tulad ng sakit sa puso, mataas na kolesterol, at pananakit ng kasukasuan. Kaya, ano po ang gagawin? Ang simpleng solusyon po dito ay ang pagpili ng tinapay na mayaman sa fiber. Sa Pilipinas, kung walang whole wheat na tinapay, subukan po ninyong haluan ang inyong almusal ng mas masusustansyang pagkain. Halimbawa, sa halip na pandesal na may palaman, subukan po ang mas masustansyang almusal tulad ng nilagang itlog na may ginisang gulay. Ang paggawa ng maliit na pagbabagong ito ay malaki ang maitutulong sa inyong kalusugan at timbang. Ikatlong dahilan, ang di inaasahang dami ng sodium na nakaapekto sa puso. Ang ikatlong dahilan ay isang sorpresa sa marami. Alam po ba ninyo na kahit hindi maalat ang lasa, ang karamihan sa mga tinapay na nabibili sa supermarket ay may mataas na sodium? Ang sodium po ay mahalaga, pero ang labis na dami ay nakakasama sa inyong puso at mga bato. Ang labis na sodium ay nagpapataas ng blood pressure o hypertension. Ang matagal na mataas na blood pressure ay nagpapahirap sa inyong puso at maaaring maging sanhi ng atake sa puso o stroke. Ang pagkaing may mataas na sodium ay nagpapahirap din sa inyong mga bato o kidneys na gumana ng maayos. Kung nakagawian nyo ang mag-almusal ng tinapay na may palaman na instant noodles, o kaya'y hotdog at iba pang processed meat, lalo lang po itong magpapataas sa inyong sodium intake. Kaya, ano ang gagawin? Simple lang po. Tingnan ang nutrition label ng tinapay na binibili nyo. Piliin po yung may mas mababang sodium content. Kung walang label, maging maingat na lang po sa dami ng kinakain nyo. Mas mainam po kung babawasan na rin ang mga palaman na may mataas na sodium at piliin na lang ang mas masusustansyang palaman tulad ng natural na peanut butter na mayaman sa protina o kaya ay prutas. Ang pagbabawas ng sodium ay hindi lamang tungkol sa alat na nararamdaman sa inyong dila. Ito po ay tungkol sa pag-aalaga sa inyong puso at mga bato na mas kailangan nyo sa edad na ito. Buod at pangwakas na mensahe. Maraming salamat po sa inyong panonood at pagbibigay oras. Ang tatlong pangunahing dahilan kung bakit dapat maging maingat sa araw-araw na pagkain ng tinapay ay: Una, ang mabilis na pagtaas ng asukal sa dugo na maaaring magdulot ng diabetes. Ikalawa, ang kakulangan sa sustansya na nagiging sanhi ng pagbigat ng timbang at iba pang sakit. Ikatlo, ang mataas na sodium na nakakasama sa inyong puso. Hindi po natin ito sinasabi para kayo ay matakot, kundi para kayo ay magkaroon ng kaalaman at makagawa ng mas matalinong pagpapasya para sa inyong sarili. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, mangyaring i-like at i-share. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Maalam na Pagtanda, ito na po ang pagkakataon para sa marami pang payong pangkalusugan. Para po sa ating susunod na video, ano po bang paksa sa kalusugan ang gusto ninyong talakayin natin? Ipaalam sa amin sa comment sa ibaba. Huwag po nating kalimutan, ang maliliit na pagbabago sa ating kinakain ay malaki ang maitutulong sa ating kalusugan. Manatili po kayong ligtas, maalam at malusog. Hanggang sa muli.